Pong pag-uusapan is the Lord of Breakthrough. Wow. Sino dito ang naniniwala na ang Diyos po natin ay Diyos ng katagumpayan? Sino po rito ang gustong magtagumpay sa buhay? Magtagumpay sa pag-aaral. Magtagumpay sa trabaho. Magtagumpay sa ministry. Magtagumpay sa paglilingkod sa Diyos. Sino po rito ang gustong makaranas ng breakthrough? As we declare, habang ang mensahe ay na ibibigay, kailangan nag-iisip ka na ano yung gagawin ng Diyos sa ang area ng buhay mo ang kailangan ng breakthrough. Financial? Ano pa? Spiritual? Kailangan ng breakthrough kasi nanlalamig na. Malamig kasi ang panahon. Kaya medyo ang pananampalataya ay lumalamig na rin po ba? So kailangan natin ng breakthrough. Kailangan mo ba ng breakthrough sa pamilya mo? Kasi yung pamilya mo nagkakagulo na. Nagkakasira-siraan na kayo, nag-aaway-away na kayo sa family. So you have to have the breakthrough. And of course, gusto natin ng breakthrough. Even in our marriage life. Amen po ba? In our relationships. At ang pinaka-breakthrough na kailangan po is the church breakthrough. Kailangan po ng tagumpay ng iglesia. Dahil ang iglesia po ngayon ay tinitikom ni Satanas para manahimik. Ginagawa ni Satan na ang church ay divided. Kasi kapag divided ang church, nagkakanya-kanya, nagkakampi-kampihan, nagkakabahabahagi ang katawan ni Kristo, then si Satan tumatawa. Bakit? Kasi kapag tayo ay kanya-kanya ng buhay, wala tayong pagkakaisa. Alam ni Satan, kapag ang Kristiyano nagkaisa, may malaking magagawa. Kaya ang ginagawa ni Satan, gumagawa siya ng, tinitignan niya sa atin is the loopholes. Alam niyo po yung mga butas. Yun yung mga butas na hindi mo nasarahan sa panalangin. Maaring hindi mo na ipanalangin, may mga araw na hindi mo na iluhod sa panalangin ng pamilya mo, kaya pumasok si Satan. Nanggugulo siya at gumagambala. At even in this church, maaaring nakakapasok siya. Bakit? Kasi merong pader, merong puwang dyan sa wall na hindi natin nabantayan sa panalangin. And we have to pray. Kailangan po nating yanigin ang impyerno. Hindi ikaw na Kristiyano ang mayayanig. Amen po ba? Hindi ikaw ang nasisindak ng lindol. Yes, natural na po na magkakaroon ng lindol, kaya nga natural calamity. Normal na kalamidad. Pero in spiritual realms, meron pong ibig sabihin ang mga lindol. Kasi alam niyo po ba, na ang lindol ay para lang pagtawag ng Diyos na ang mga tao ay manumbalik sa Kanya. Tama po. Na ang church, dalawang paggising po yan. Paggising sa hindi sumasampalataya para makaalala sa Diyos. At paggising sa mga Kristiyano na hindi na nananalangin. Sa mga Kristiyano na hindi na nagbubuklat ng Biblia niya. At sa mga Kristiyano na nanlalamig na sa Panginoon. Kaya ngayon, the Lord is shaking the heaven and the earth because our God is a consuming fire. Siya po ay nagliliyab na apoy na hindi natutupok. Kagaya nung nakita sa burning bush ni Moses, and that represents Jesus because our God is a consuming fire. Siya yung apoy na hindi natutupok. Hallelujah. Kaya sa atin pong panahon, wini-wake up call tayo ni Lord. Amen po ba? Ginigising ka, kaya gisingin mo yung katabi mo, baka natutulog na. Baka ayaw niya nang mapakinggan yung mensahe. Hallelujah. Hindi po aksidente ang mga nangyayari. Kasama po yan sa prophecy na magaganap sa salita ng Panginoon. Patikim pa lang po yan, kumbaga. Wala pa tayo. Yes, pumasok na tayo sa end times, pero wala pa tayo sa pinakadulo
Bakit po? Kasi mas matindi pang mga bagyo, mas matindi pang lindol, mas matindi pang mga disaster ang darating. Yes, kasi yun ang sinabi ng salita ng Panginoon. At ang sinabi ng Diyos in Matthew chapter 25, na kapag dumarating ng mga panahon na ito, nakikita ng mga signs ng pagdarating ni Kristo, sabi niya doon, marami ang manlalamig. Many will grow cold. Marami ang tatalikod sa Panginoon. Marami ang manlalamig sa Diyos. Pero sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Sige, sabihin mo, hindi tayo yon. Dahil magpapatuloy tayo. Amen po ba? Hallelujah, pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? The Lord of breakthrough. Siyempre, kung breakthrough, mararanasan din po natin yan. At ang ating pong topic, ang ating teksto po ay pakibasa po. Sabay-sabay po nating basahin in 1, 2, 3. Verse 8, nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ay itinanghal ng hari sa buong Israel, lumusob sila upang hanapin si David. Nalaman ito ni David kaya't hinarap niya ang mga Filisteo. Unang sinalakay ng mga Filisteo ang libis ng Rephaim. Itinanong ni David sa Diyos, lalabanan ko po ba ang mga Filisteo? Magtatagumpay po ba ako laban sa kanila? Humayo ka. Sagot ni Yahweh, pagtatagumpayin kita laban sa iyong mga kaaway. Verse 11, pa-next po ako. Kaya't sinalakay niya ang mga Filisteo sa Baal Perazim at natalo niya ang mga ito. Sinabi ni David, kinasangkapan ako ng Diyos upang lupigin ang mga kaaway na parang dinaanan ng rumaragasang baha. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ang lugar na iyon na Baal Perazim. Naiwan doon ng mga kaaway ang kanilang mga Diyos-Diyosan at iniutos ni David na sunugin ang mga ito. Sumalakay muli sa libis ang mga Filisteo. So sa buhay po ni David, ito po yung panahon ng kanyang opisyal na pagiging hari. Doon sa verse 8, sabi niya doon, meron pong tatlong divine na ikaw din mismo, meron ito sa'yo. At kailangan mong malaman. So, ito po yung time na kaka-install or kaka-officially acknowledge or recognize, kakakilala, kakatanghal, kakahirang lamang po ni David. Sino po ang unang naging hari bago si David? Si Saul. At ang pagkakaiba nilang dalawa ay malaki. Bakit? Si Saul ay pinili ng tao, pero si David ay pinili ng Diyos. Kaya po nung panahon na si Saul po ay naging hari at nakikita ng mga tao kung paano samahan ng Diyos si David, takot na takot si Saul. Hindi dahil naiinggit lang siya. Dahil nakita ni Saul na si David sinasamahan ng Diyos. Kaya ang napapatay ni Saul lang, libo-libo lang. Pero si David, 10,000. 10,000 ang kanyang mga kayang patayin sa labanan na siya lamang. Grabe, no? Grabe. Because, number 1, David has divine appointment. Say it with me, divine appointment. Divine appointment. Ibig sabihin, meron siyang makadiyos na paghirang o pagpili. Kasi sabi ko sa inyo kanina, si Saul, pinili lang siya ng tao. Kasi sinabi ng mga Israelita, bigyan mo kami ng hari. Kaya ang ginawa nila, si Saul na ang ginawa nilang hari. Pero si David, he is the prepared king by God. Siya po ay inihandang hari ng Israel. Kaya sabi sa verse 8 dito, nung siya po ay kakatanghal lamang, inatake siya agad. Take note, kaka-promote lang sa kanya. Grabe, no? Tandaan po natin, if there is promotion, there is always opposition. Tandaan mo yan. Pag inaangat ka ng Diyos,
laging merong hihila sa'yo pababa. Pag inaangat ng Diyos ang pananampalataya mo, hihilain ka pababa ni Satan. Hindi yan papayag. Hindi yan titikom ang bibig. Bakit? Kasi alam niya na kapag prinomote ka ng Diyos, mabibuild yung kingdom ng Panginoon. And as God use you to build His kingdom, hindi mapakali ang impyerno. Kasi alam niya na kapag nabibuild dito sa mundo ang kingdom ni Jesus, kokonti ang pupunta sa impyerno. Pero tandaan mo, kapag prinomote ka ng Panginoon, there is always opposition. Kaya magpasalamat ka pa rin kung may opposition. Bakit? Kasi diyan tatatag ang leadership mo. Kagaya ni David. Hindi siya naging matatag na leader kung walang tumuligsa sa kanya. Kung wala na lumaban sa kanya. Hindi na test. Sabi niya nga doon, a faith that cannot be tested cannot be trusted. Ang pananampalataya na hindi nasubok ay ang pananampalataya na hindi mapagkakatiwalaan. Kaya kapag sinusubok ang faith mo, ibig sabihin, gusto ni Lord na matested yung faith mo para kapag yung faith mo na tested, magiging trusted. Amen po ba? Ibig sabihin kapag tested na yung faith mo, kahit anong bagyo, pagsubok, problema, temptation ang kakaharapin mo, mapagkakatiwalaan mo yung faith mo. Bakit? Kasi alam mo na maipaglalaban mo kung ano yung sinabi ng Diyos sa'yo. Amen po ba? And right at this moment, nung nagkaroon siya ng divine appointment, lilusob siya ng mga Filisteo. Take note, anong lahi si Jaya? Yung pinaka-giant ng ano po yung si Goliath, 'di ba? Halos 7-footer mahigit siya, napakatangkad niya. Ayan, 7 or 8-footer po siya, ganun katangkad. At sabi niya, ang lumusob kay David is the same enemy. Hello? Galing sa lahi ni Goliath. At si Goliath ay galing sa lahi ng mga Filisteo. Siya po ay isang Filistino o Filisteo. Isa siyang Philistine. Ibig sabihin, itong Filisteo na ito, kilala kasi nila si David na matapang. At takot sila na pagharian ni David yung kingdom ng Israel kasi alam nila na kapag siya na ay official na naging hari, takot na ang lahat ng bansa kay David. The same thing, kapag naghari na ang Diyos, kapag tayong lahat, pinaghahari natin ang Panginoon sa buhay natin, hindi mapakali din ang kaaway para pabagsakin ang kingdom ng Panginoon. But, hindi po kaya ni Satan na gapiin ang church because the church naka-founded the rock and the rock is Jesus Christ. Amen. That even the gates of heaven cannot defeat the church. Amen po ba? So sabi nga rito, nung naitanghal na, nagkaroon na ng divine appointment si David, naging hari na siya officially, nilusob agad siya ng mga Filisteo. Pero ang tanong, ano kayang naramdaman ni David? Tumakbo ba si David? Nasindak ba si David? Pinanghinaan ba ng loob si David? Na-discourage ba siya dahil merong kakalaban sa kingdom niya? No. Ang sabi rito, nung nalaman ni David, hinarap niya yung mga Filisteo. So if you have divine appointment, harapin mo. Huwag mong takbuhan. Huwag kang maduduwag. Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. Amen. So what is divine appointment? Bakit ko nasabing divine appointment? Because it means chosen by God, pinili ng Diyos for a specific purpose, mission, or role. Predestined, ordained. Ibig sabihin sa Tagalog, itinadhana, itinalaga, o itinakdana. Ibig sabihin, bago pa isilang si David, alam na ng Diyos at pinili na siya ng Diyos na magiging hari siya. Nakuha po natin, nakatakda na si David ay magiging hari ng bansang
Israel. Si David ay hinirang ng Diyos para sa natatanging layunin ng Diyos. Ibig sabihin, ang ating Panginoon pinili si Haring David dahil meron siyang role na gagampanan. Specific. Bakit sinabi niyang divine fulfillment, divine prophecy? Next po ako. Because yung pagiging hari po ni David, alam niyo po kung ilang years? It took 15 years for the prophecy to be fulfilled. Gaano katagal hinintay ni David na maging hari siya? 15 years. Sino ang kayang maghintay ng promotion niya for 15 years? Grabe, no? Bago siya tinaas ng Diyos, 15 years in the making. Prepare siya ng Diyos, inihanda siya ng Panginoon sa loob ng 15 years. Iba't ibang klase ng mga testing sa kanyang pananampalataya bago siya inangat ng Panginoon. That is a divine appointment because David was appointed by God to be the next king na prophesy na magiging hari siya. Kaya yung kanyang pagkahirang ay hindi siya hinirang ng tao. At alam ni David na hindi tao ang pumili sa kanya, umirang sa kanya, kundi ang Diyos. Kaya hinintay niya yung promise ni Lord sa buhay niya. Amen po ba? Kasi alam ni David that he is divinely anointed. Amen po ba? Siya po ay pinili ng Diyos. Kaya kapag pinili ka ng Panginoon, matuto tayong maghintay sa gagawin ng Diyos. Amen po ba? Alam po ba ninyo, dahil nakatingin si David sa kanyang calling sa Panginoon at alam ni David na intindihan niya na siya ay pinili ng Diyos, kaya kahit na pinapatay na siya ni Saul, alam niyo po hindi lamang po 3 beses na gusto siyang patayin ni Saul. Meron pa nga po, halimbawa nandyan yung ulo ni Teo, yung pinaka hinagis na espada, yung spear ni Saul, tumama, ganito na oh, buhok na lang. Ganon katindi yung pinagdaanan ni David sa kamay ni Saul. Dahil ayaw ni Saul na mapalitan siya bilang hari. Kasi ang gusto ni Saul, siya lang yung maghahari. Pero nakatakda na si David ang susunod na king. Pero tignan po natin dito, si David, hindi siya tumingin sa ginagawa ng tao. Kasi kapag titingin ka sa atake ng mga tao o ng mga bagay sa mundong ito, talagang hindi mo makakamit yung fulfillment ng appointment mo. Pero kapag titingin ka sa Panginoon at sa calling mo at naintindihan mo na ikaw ay pinili ng Diyos, mahihintay mo na i-fulfill ng Diyos kung ano ba talaga yung role mo sa buhay. Amen po ba? Ang tanong, alam mo na ba yung divine appointment mo kay Lord? Natanong mo na ba sa sarili mo, kung si David isa siyang hari, yun ang kanyang divine appointment, ikaw tatanungin ka ngayon, na itanong mo na ba sa Panginoon, Lord, ano ba yung specific calling ko? Ano ba yung specific purpose ko? Ano ba yung pinaka-mission ko dito sa mundo? Bakit mo ako nilikha? Lord, kung ikaw ay isang leader, naitanong mo na ba sa Panginoon, Lord, saan mo ba talaga akong ministering gagamitin? Kung ikaw ay isang mananampalataya, Lord, paano ba ako makakatulong sa kingdom mo para magamit mo itong buhay na ito para ma-fulfill yung divine appointment ko sa'yo? Because the divine appointment is the divine assignment. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ang tanong, yung assignment mo, nakuha mo na ba sa Panginoon? O ang tanong, nagagawa mo na ba yung pinapagawa ng Diyos sa buhay mo? Kaya kapag hindi mo pa alam yung appointment mo, ngayon ipag-pray mo kay Lord, Lord, what is my divine appointment? Bakit divinely anointed? Bakit divinely appointed ka rin? Because in next po ako yung verse natin. Ang sabi nga rito, John 15:16, you did not choose me. Sino nagsasabi niyan?
ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya, hindi mo ako pinili. Ikaw ang pinili ko. And appointed you. At hinirang kita. At yung divine appointment mo ito. That you should go and bear fruit. What is your divine appointment? Na ikaw ay humayo at mamunga. Say it with me, humayo. Mamunga. Amen po ba? Sino na pong humahayo dito? Ang mga isda, nandun po sa dagat. Tama po ba? At ang mga isda na atin pong aanihin dito sa mundo ay wala dito sa church, nasa labas. Kailangan lumabas ka din para makapagbingwit ka ng mga souls. Amen po ba? Hindi po isda ang lalapit sa atin. Tayo po ang lalapit sa isda. Tama po ba? Tama po ba? So, kailangan mong humayo at mag-bear fruit. Kailangan mo daw mamunga. At ang kasama yung pamumunga sa divine appointment mo, 3 bunga. Ang unang bunga is the 9 fruit of the Holy Spirit. What are the 9 fruits of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Meron na po ba tayong siyam? Meron na ba sa iyong self-control? O hanggang ngayon, matabig ka lang, galit ka agad? Self-control. Hindi ka lang napansin, feeling ano ka na. Ano ba yan? Nagtatampo ka na. Arasagid ka na. Ano sabi nga nila? Gen A na daw ngayon, Gen A. Kasi generation arasagid na daw ngayon. Grabe naman yan, hindi ka lang napansin. Baka naman malabo ang mata parang ako. Kaya ka hindi napansin. Ano po? So, self-control. Meron ka ng pagpipigil sa sarili. Kaya mo nang kontrolin ang sarili mo. Amen po ba? The 9 fruit of the Holy Spirit. May pag-ibig ka na ba? O hanggang ngayon punong-puno ka pa rin ng sama ng loob? Galit pa rin ang namamayani sa'yo. Kailangan tanggalin na natin yan at ipalit natin ang pag-ibig ng Panginoon. It's time to forgive. Amen po ba? This is the perfect time to forgive. Now is the time to forgive. Bakit? Kasi hindi mo alam kung kailan ka babawian ng buhay. Hindi pwedeng dala-dala mo yan habang buhay. Kasi hindi tayo makakapasok sa langit. Ang sabi ng Diyos, kung ikaw ay napopoot sa kapatid, anong tawag sa'yo ng 1 John chapter 2? You are a murderer. Nabasa niyo na po yun sa Bible? Kapag ikaw ay napopoot sa kapatid mo, tinatawag ka ng Diyos na murderer. Grabe. Hindi na ako nagpatawad, murderer agad. Yes. Ganun po ang sinabi ng salita ng Panginoon. So it's time for you to reconcile. Makipag-ayos ka na kung meron kang nakaalitan. Amen po ba? At kung ikaw ang nakasakit, ikaw ay matutong magpakumbaba. Saying sorry. Sorry. Hindi po kabawasan ng pagkatao. Mas natutuwa pa ako at nakaka-proud sa isang tao na marunong mag-sorry. Bakit? Because saying sorry is a form of humility. Yung mga mapagpakumbaba lang ang kayang mag-sorry. At sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. I can say sorry. Amen po ba? Amen po ba? Wala pong pataasan ng ere dito. Walang pataasan ng pride sa atin. Kailangan habang tumatagal tayo sa paglilingkod, lalo tayong nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Because Jesus is humble. Amen po ba? So sabi nga rito, the fruit of the love. Meron kang joy, meron kang kagalakan. Amen po. Peace, may kapayapaan ka. So kung nasa iyong banal na spirito, nasa iyo ang fruit of the Holy Spirit. At pangalawang fruit, hindi lamang po yung fruit ng Holy Spirit, but the souls. Kailangan mong mamunga ng kaluluwa. Makapag-akay ka, makapagdala ka ng kaluluwa palapit sa ating Panginoon. And the next fruit, the good works. Tandaan po natin,
ang mga niligtas ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, mamumunga ng mabubuting gawa. Amen po. Hindi ka gumagawa ng mabuti para maligtas. Gumagawa ka ng mabuti kasi niligtas ka ng Diyos na mabuti. Amen po. Amen po ba? Amen po ba? Good works. Amen po. Dapat ang mga Kristiyano, dumadami ang mabubuting gawa. Nababawasan yung mga masasamang gawa natin. Tinatanggal na natin, ayoko na mag-chismis, ayoko na manira ng kapwa, ayoko na yung mga ganyan. Ang gusto ko, Lord, mag-focus ako sa iyo, sa paglilingkod ko sa iyo, para magawa ko yung divine appointment ko. Amen po ba? Because you are divinely anointed. Appointed and anointed. Ephesians 1:4, ang sabi niya pa rito, just as He chose us in Him before the foundation of the world. Kailan ka pinili ng Panginoon? Bago palikhain ang pundasyon ng mundo. That we should be holy. Na tayo po ay maging banal and without blame before Him in love. Amen po? Tayo po ay pinili ng Panginoon bago pa tayo isilang. Kasi bago palikhain ang mga pundasyon ng mundo, ibig sabihin wala pa tayo niyan. Kaya bago pa, amen po, bago ka pa isilang, meron ka na talagang pagpili mula sa Panginoon. Amen po ba? You also have divine appointment from the Most High God. Next ako, you came here not by accident, but by God's appointment. Amen po. Hindi aksidenteng nandito ka. Sinadya ng Diyos na nandito ka sa church na ito. Amen po ba? Huwag mo isipin na in-invite lang kasi ako noon eh. Kaya napunta na ako sa church na ito. No. It is God's way. Bakit ka nandito? Bakit? Sandamakmak na born again Christian nandito sa Rosales. Bakit ka nilagay ng Diyos dito? Aksidente ba yun? No. It is God's perfect plan and will because God will use you in this church. Amen po ba? Gagamitin ka ni Lord, kaya kanya dinala dito. At kung naniniwala ka na tinawag ka ng Diyos and you are divinely anointed, gusto mong mag-respond doon sa calling mo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya hindi aksidente na nandito ka. Ginawa ng Diyos na ilagay ka niya dito. Because sabi niya, God has called you, divinely appointed you to fill a special place in His body. Wow! Meron kang special place sa katawan ng Panginoon. Maaring ikaw si kamay, maaring ikaw si paa, maaring ikaw si tuhod, maaring ikaw ang mga daliri. Kaya kung saan ka nilagay ng Diyos, ang sabi mo sa katabi mo, may special place ka. Meron kang mahalagang parte. Meron kang mahalagang espasyo. Meron kang mahalagang lugar dito sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Na kailangan mong i-fill in. Amen po ba? Na kailangan mong i-function. Kasi kapag ang kamay hindi laging nagagamit, anong mangyayari sa kanya? Magiging malfunction. Ibig sabihin, mawawala yung function ng kamay. Tama? Kung ang paa, maghapon ka lang nakahiga, wala kang gagawin, magiging effective ba yung mga paa mo? Hindi. Kaya nga, ang sabi ng mga doktor, kailangan daw po daily exercise. Kasi pag hindi ka nag-exercise, ano mangyari sa'yo? Makumatos ka na. Diba? Kasi wala ka naman ng ginagawa. Dapat galaw-galaw din. Amen po. So, ganun din po sa kingdom, sa katawan ng ating Panginoong Hesus, meron kang special place. Meron kang function. Nilagay ka ng Diyos dito sa church kasi may gagawin ang Panginoon sa buhay mo. Kailangan mo lang siyang ma-discover. At kapag na-discover mo na yon, huwag mo nang pakawalan. Amen. Kapag nalaman mo na yung talent mo kay Lord,
Kung ano yung gift mo sa Panginoon, kung saan ka tinawag ng Diyos, huwag mo nang pakawalan. Hayaan mo na gamitin ng Diyos ang buhay mo for His glory. Amen po ba? Because God placed you intentionally where you are now. Kung saan ka ngayon, you are perfectly placed by our perfect God. Amen po. Hallelujah. Hallelujah. Kaya even yung trabaho mo ngayon, kung yung trabaho mo na yan ay hindi naman po nakakasama, then that work is for you. Then, kung diyan ka nilagay ng Diyos na trabaho, give God the glory. Kung nilagay ka ng Diyos sa eskwelahan na yan, bakit sa dami ng school, dyan ka sa UEP? Kasi may purpose si Lord, hindi lang para mag-aral ka, but to share the Word of God in your campus. Amen po. Bakit ako naging taga-Palumpong, Ate Emily? Bakit hindi na lang ako naging taga-Zone 2? Hindi ka ba nagtaka? Kasi si Ate Emily ay gagamitin ng Diyos sa Palumpong. Bakit si Nanay Marieta doon sa bangkod? Tama po ba ako bangkod? Bangkod kasi gagamitin ni Lord si Nanay at si Sis Cherry doon sa bangkod para makita ng mga tao doon yung glory ni Lord sa buhay nila. Amen. That is your special place. Dahil kung may special place ka, in short, mahalaga ka sa Panginoon. Kaya huwag mong sabihin na, ako lang to ako lang to. Hindi ka lang. Special ka sa paningin ng ating Panginoon. Amen. So our divine appointment is to be fruitful and faithful in our walk with Jesus. Amen. Ganun din si David. Nagkaroon siya ng divine appointment at nung hinirang siyang maging hari, binigay niya yung best niya para maging hari ng Israel. Amen po ba? So let us give our best kung saan tayo nilalagay ng Diyos. Amen. Hindi lamang po divine appointment. Pangalawa, there is divine intervention. Say it with me, divine intervention. Anong ibig sabihin ng divine intervention? It means God's involvement or mediation o pagtulong o pamamagitan ng Diyos. Pag sinabi mong merong divine intervention, andyan po yung pagkilos. Andyan po ang pagkilos, pagtulong ng ating Panginoon. Kagaya ni David. Ang sabi niya po pa next ako, verse 10, itinanong ni David sa Diyos. Ano po yung ginawa ni David nung siya ay hinirang, tapos aatakihin na siya ng mga Filisteo? Ano yung ginawa ni David? In verse 10, tinanong niya ang Diyos. So every time na may battle ka, tanungin mo si Lord. Hingin mo yung intervention ni Lord. Lord, inaatake ako ng enemy. Inaatake ako ng depression. Inaatake ako ng mga negative thoughts. And kagaya ni David, sabi niya, David, ask the Lord. Ang gagawin mo, ask the Lord. Kagaya ni David, sabi niya, lalabanan ko po ba ang mga Pilisteo? Nagtatanong siya as if humihingi siya ng konsulta. Kayo nga ginagamit niyo yung gikonsulta Tama po ba? Nagigikonsulta kayo. Mas maganda, mas effective yung konsulta ng Panginoon. Tama po ba? So, si David, tinanong niya si Lord. Sabi niya, Lord, lalaban ba ako sa mga Filisteo na to? Lord, mananalo ba ako? At nung tinanong niya ang Panginoon, ang sarap pakinggan na sinagot din siya ng Diyos. Kaya every time you call on God, God answers. Amen po ba? At ang sabi ni Yahweh, pagtatagumpayin kita sa laban ng iyong mga kaaway. Ibig sabihin, nandoon na involved ang Panginoon sa labanan. Bakit? Kasi si David, in-involve niya ang Diyos doon sa laban niya. So in every battle, involve God. May persecution, may pain, may problem, may temptation.
then, allow God na i-fill in, na allow God na kung saan ang Panginoon ay maghahari sa atin. Excuse me. So David involved God in his life, and David sought divine guidance before engaging the battle. So si David, nakasumpong po siya ng divine guidance. Dinirect siya ni Lord kung saan siya, paano siya mananalo sa labanan. So ang divine intervention makakamit po natin, letter A, is total dependence on God. Hindi lamang po ni-recognize ni David na siya ay appointed by God, kinilala rin niya na para maging effective siya sa calling niya bilang hari, ay kumukonsulta siya sa Diyos bago siya gumawa ng desisyon o aksyon doon sa labanan. Kasi kung ang Diyos ang tumawag sa kanya, ang Diyos din ang magpapalakas sa kanya. Ang Diyos din ang magpapanalo sa kanya. Amen po ba? And the same God of David na tumawag sa'yo, kaya the more na ini-involve mo si Lord sa buhay mo, then God, siya ang gagawa ng kaparaanan para ikaw ay magtagumpay sa iyong mga plano. Amen po ba? David asked God to intervene, so you should ask God to intervene. Amen. Tama? Kagaya yung kay tatay, yung nagkaroon siya ng hindi siya nabayaran, tama? So anong gagawin ni tatay? Kaya sabi ko sa kanila ni nanay, manalangin kayo. Mag-pray kayo. Kasi yun ay sahod po niya. Malaki yun. Para sa atin, malaki na yun. Di ba? At kailangan natin yun. Kasi pinagpaguran niya yun. So ako nananalangin lang ako sa Panginoon. Tahimik ako. When every time there is battle, you should pray. Pray, 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 pray. Because when you pray, God works. But when you do not pray, the Satan works. Bakit? Kasi wala kang backup sa prayer eh. Wala kang panlaban. So si Satan ang kikilos. Kaya ang gagawin natin, bago pa tayo sirain ng kaaway, sirain na natin siya sa panalangin. Tama? Before the enemy destroy you and your plans, destroy his plans, his schemes, before it destroys you. Amen po? So si David, hindi niya sinabi na, hindi niya inisip na magaling na siya, o kaya na niyang lumaban mag-isa, kasi hari na ako, Lord, kaya ko na to. No, isinama niya ang Diyos. Kasi alam niya na hindi siyang naglagay sa sarili niya na maging hari. Ang Diyos ang naglagay. At kung ang Diyos ang naglagay sa kanya bilang hari, kaya rin siyang tanggalin ng Diyos sa pagiging hari niya. Kaya ang ginagawa ni David, nung nilagay siya ng Diyos na maging hari, hinihingi niya lagi yung guidance mula sa ating Panginoon. And David was promoted in position, but his heart remained humble before the Lord. Amen. Nung tinaas siya from shepherd, siya po ay nagpapastol ng mga ng mga tupa, ng mga bulls, ng mga oxen. Yan yung mga pinapastol niya noon. Pero nung naging hari na siya, lalo niyang ipinakita ang pagpapakumbaba sa Panginoon. Amen po ba? That God, the more that God promotes you, dapat lalo tayong nagiging humble sa harapan ng Panginoon. Kasi alam niyo po, kapag inangat ka ng Diyos at nagpapakumbaba ka, lalo kang itataas ng Panginoon. Gusto po natin yon. Pero kung simpleng promotion pa lang, nagyayabang na tayo, kaya ko na to Lord, magaling na ako, then hanggang dyan lang ang bibigay sa'yo ni Lord. Kasi hindi ka naging mabuting katiwala. Pero kung nakita ni Lord na mabuti kang katiwala, na ito pa lang yung binigay niya sa yung level up, nakita ni Lord na naging faithful ka at lalo kang naging humble, then lalo kang iaangat ng Panginoon. Amen po ba? So sabi niya, total dependence on God. Dumepende tayo sa Diyos at hindi sa ating mga sarili. Ang sabi niya pa, hindi lamang po total dependence, but faith and obedience. Sabi niya sa verse 10, Filisteo, magtatagumpay po ba ako
laban sa kanila? Humayo ka, sagot ni Yahweh. Pagtatagumpayin kita laban sa iyong mga kaaway. And David trusted and followed God's instructions. Kaya kung ano yung in-instruct sa'yo ni Lord na gagawin mo, magtiwala ka sa Panginoon at sundin mo. Dahil diyan, bibigay ng Diyos sa'yo yung katagumpayan. Amen po ba? Kailangan po nating laging isama ang Diyos. Sa marriage life mo, isama mo si Lord. Huwag mong tanggalin si Lord. Kung meron mang pinakamagandang third party si Lord. Si asawa, asawang lalaki, asawang babae, tapos si Lord yung nandito sa taas. Kaya lagi kayong magkakaayos. Bakit? Paano naman po kapag hindi siya Kristiyano? Kaya ka naging Kristiyano kasi ipapakita mo yung Kristiyanong pamumuhay sa asawa mo. Amen. Pero kapag ang ginagawa mo, hindi na nga siya na born again, tapos ikaw naman, yung pag-uugali mo naman ay hindi naman angkop sa character ni Lord, paano siya mabuborn again? Nakukuha po natin? Ang gusto ng Panginoon, kung ikaw ay naunang mananampalataya, ipakita mo yung character ni Jesus. Ipakita mo yung godliness. Ipakita mo yung holiness para yung asawa mo, there will come a time, he will change. She will change. Not because ikaw ang bumago sa kanya, kundi ang Diyos na pinaglilingkuran mo ang babago sa asawa mo. Amen po ba? Hindi natin sila kayang baguhin. But our God, whom we serve, can change them. Sila ang babago sa asawa natin. Tama po ba? Kung ang asawa po natin na hindi pa na born again, ang ating mga pamilya hindi pa na born again, hindi natin sila kayang pilitin. Pero ang trabaho natin, ipakita lang kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Amen. Let us involve God. I-involve mo si Lord sa buhay mo. Sa pag-aaral mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, isama mo lagi ang Diyos. At ang sabi niya po dito, being in the center of God's plan invites, ito na yung sinasabi ko, invites Satan's attention. Alam niyo po ba, na kapag nasa kalooban ka na ng Diyos, that's the time, expect that the enemy will attack you. Bakit? Hindi dahil takot lang sa'yo si Satan. Hindi. But because Satan knows that God is with you. At nakikita ni Lord na napakalaki ng potensyal mo dahil nandyan ka na sa kalooban ng Diyos. Kaya si Satan, inaay ka niya. Inaay ka niya, gusto ka niyang i-devour, gusto ka niyang sirain, gusto ka niyang nakawin, gusto ka niyang pahinain. Bakit? Kasi nasa sentro ka na ng kalooban ng Diyos. And this strategic move by the enemy forces illustrates the opposition faced when aligned with God's will. Dahil kapag naka-align ka na sa kalooban ng Panginoon, pipilitin ni Satan na hilain ka palayo sa kalooban ng Diyos. But take note,